Naku, pero syempre may kasamang intriga yan. Bakit daw po wala ang inyong bayaw na si James Yap? Naku, ayoko na hong sagutin yan dahil nagpaalam na muna ho sa akin ng maayos si Bayaw. Kaya ako po naman, ginagalang ko at nire-respeto yung kanyang nais. Marami hong nagsisimbra kasi ng intriga. Ayoko na po yan, maski po si Chris, ayoko na rin ma-intriga. At pati niya na-apektuhan, na-perwisyo, pati si James, na-perwisyo rin. Pati ho sa aking kabinete, sa aking mga wala po talagang intrigahan. Hindi po totoo na nakaka-intrigahan sa tawag dito, si Magoha, at saka si Binay. Wala po, hindi po totoo yan. Pati po yung sinasabi na, pati si JC Buendia, si Paul Cabral, meron daw intrigahan, hindi po totoo yan. Tahimik, peace lahat, peace. Opo, opo. Pero syempre, hindi ko papalampasin. Kamusta kayo ni Soledad? Eh, alam niyo po, yan nga ho ang expectation sa akin ng marami. Tinatanong, ano ba, ako ba magpapakasal? Yes! Hindi po ako kumuha ng unsolicited advice. But nevertheless, ako po naman kasal na. Kasal sa? Kasal na ako sa taong bayan. Anumpa na po ako sa Quirino. At ganoon din naman si Shalani. Siya po naman kasal din sa kanyang constituent sa Valenzuela. True. At saka ayoko po mangyari yung pagkamisan, tayo'y magpapakasal. Ano susunod yan? Di siyempre, mag-honeymoon kami. Di baka matagal ako mawala rito. Baka pumunta kami sa ibang bansa para mag-honeymoon. Aba, kayo rin. Baka pagbalik ko rito, Makati na, capital ng Philippines. Yung pala talaga. Nako! At baka po maubos yung pondo natin sa gobyerno. Nako! Dahil ilang libong cake ang pabibigyan natin dito mga Pilipino, nagbe-birthday araw-araw. Oo nga, cake, tsaka libreng libreng sine. Naku, maraming salamat po, President Noy. Oy, ang mga sini pati, magiging PG na ngayon. Talaga? Panggurang. Ay! Senior citizen lang ho ang pwedeng mag-avail. Ay, teka, hindi pa ako pwede pag PG. Bata pa tayo. Naku, pero maraming salamat, President You're welcome, Noy. you're welcome. Pero wag mo kayo muna umalis. Mamaya marami pa tayo mga tanong para kay President Noy. Abangan niyo po yan. Samantala, ito muna ang unang balita. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Panunumpani na President Noynoy Aquino at Vice President Jejomar Binay. Sinaksihan ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng bansa. Exclusive! Holdupper na nanutok ng patalim sa loob ng isang jeep sa Quezon City, arestado. Amusement park ride sa China, bumigay, 6 na tao, patay. At Emma Watson, tampok sa music video ng banda ng kanyang boyfriend na si George Strait. Huwag uli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Clavio, kasama si Pia Arcangel. Narito na mga unang balita. Nakatutok ang buong bansa sa inaugurasyon ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Hindi man personal na tumungo sa Quirino Grandstand, nanood naman ang maraming Pilipino sa live coverage sa telebisyon. Narito ang report ni Tricia Zafra. Kahit abala sa kanikan nilang gawain, tinutukan ng mga Ilonggo ang live coverage ng inaugurasyon ni Pangulong Aquino kahapon. Nais daw kasi nila masaksihan ang pagsisimula ng bagong yugto sa kasaysayan ng bansa. Umaasa raw silang matutupad ang mga sinabi ng bagong Pangulo sa kanyang inaugural address. Ang mga negosyante naman sa Zamboanga City sandaling napatigil sa pagtitinda para tutukan ng panunumpa ni Aquino. Ilan sa kanila, nais daw sana pumunta sa Maynila para masaksihan ng personal ang inaugurasyon. Pero dahil sa kakulangan sa pera, nagkasya na lamang sila sa panonood ng live coverage ng programa. Hiling nila kay Pangulong Aquino, wakasan ang kaguluhan sa Mindanao. Sa halip na manood ng inaugurasyon, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang militante sa Baguio City. Nais daw nilang ipabatid sa bagong Pangulo na babantayan ng sambayanan ang kanyang paglilingkod. Nanawagan din sila kay Pinoy na agad aksyonan ang mga problema sa bansa tulad ng korupsyon, kahirapan at media killing. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Isang araw matapos manumpa, Congressman Gloria Macapagal Arroyo nakatakda maghain ng mga panukalang batas ngayong araw. Ayon sa dating Pangulo, itutuloy daw niya ang mga proyekto sa edukasyon at kalikasan noon. Excited na raw siyang manilbihan bilang kinatawan ng 2nd District ng Pampanga.
Samantala, hindi naman daw niya binigyan ng payo si Pangulong Aquino habang nasa sasakyan, patungo sila sa Quirino Grandstand kahapon. Detorso lang daw niya kay Noynoy ang rekomendasyon ni Father Bienvenido Nebres para sa pagkaroon ng Task Force on Education. Isa pang hindi na hold up pero arestado ng pulis na nagsilbing security escort sa isang VIP na tumalo sa inaugurasyon ni President Noynoy Aquino. Pauwi na raw sana siya nang mahinga ng tulong ng pasahero ng hinold up na jeep. Ang exclusive report mula kay Tricia Zafra. Hating gabi na matsyempohan ng GMA News ang kaguluhang ito sa isang bahagi ng Maligaya Road, Fairview, Quezon City. Isang lalaki sa pampasaherong jeep ang sinisita ng pulis na ito habang nakabunot ang kanyang baril. Maya-maya pa, pinababa ang pasaherong ito na inirereklamo pala ng iba pang sakay sa jeep ng panunutok ng patalim. Balot ng takot ang iba pang mga pasahero. Di umano, tinututukan ng sospek na si Jake Sukaya ng patalim ang pasaherong si Ana Padang at tinangkang hold upin. Dumikit po talaga sa akin. Tingin ng tingin, hindi ko naman po alam. Baka mamaya balusin na lang. Mabuti na lang, biglang lumitaw ang pulis na si PO2 Harvey Tagle. Pauwi na raw sana si Tagle galing sa pagsundo sa isang Japanese VIP na dadalo noon sa inaugurasyon ni Pangulong Noynoy Aquino nang may pumara sa kanyang kabababang pasahero ng jeep at isinumbong ang holdapan. Part of the job ng pulis yun kahit na anytime may call of duty natin yun. Nirespondehan nito ni Tagle. Pagkakita sa pulis, agad daw tinapon ni Sukaya ng hawak na armas at napornada ang tangkang pangu-hold up. Nang halugugin ang lugar, isang patalimang nakita. Di na nagdalawang isip si Tagle. Pinusasa ng sospek at dinala sa Quezon City Police. Tumangging sumagot sa aming mga tanong ang sospek. Tanangin mo. Hindi ako kasi yan. Kasong attempted robbery ang maaaring kaharapin ni Sukayan. Sa mga madalas sumakay ng mga pampublikong sasakyan, payo ng pulisya. Be vigilant na lang. Tapos, mga valuable items sila, huwag nilang ihayag. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting.